Arestado at kulong ang 13 People's Liberation Army o militar ng China sa operasyong isinagawa ng Philippine Coast Guard. Patay, may nasampulan na dyan. At hindi lang Chinese fisherman kundi PLA pa mismo. Illegal kasing pumasok sa EEZ o Luzon Strait ang petting dredging vessel ng China. Nagpapanggap to na nagtatrabaho para sa Department of Public Works and Highways. Kahina-hinala kasi ang galaw ng barko na tila nagre-research sa ilalim ng dagat sa bandang Bataan. Pero flag ng Pilipinas ang gamit ng barko. Hindi to simpleng mga Chinese, mga militar to ng China at nagtatrabaho sa People's Liberation Army. Pinusasan agad ng PCG at agad ikinulok. Makikita sa video na arestado at dinidetain na agad ng Philippine Coast Guard. Pagpapaliwanag ng arresting officer, inakyat nila ang peking barko. Doon na lamang na fake ang documents at ang nakakaalarma pa dito, mga uniforme ng PLA ang nakita at baka hindi lang to isang beses nangyari. At kung totoo man, posibleng naglipana na ang militar ng China sa may Luzon. At nang lumalayag ng mga barko, bago natin payagan, i-inspectin natin. Pupunta talaga tayo, magbo-board sa mga barko, i-check yung mga documents, yung mga crew, mga cargo. Ngayon, nung etong kapitan naman, may binibigay na MDSD ang tawag doon, yung Master's Declaration of Safe Departure. Doon nilalagay yung mga manifesto kung ano yung mga karga nila, mga crew nila. Ngayon, may information din na tayo na natanggap na mali yung nilagay nila. So, sinasamantala talaga ng China ang gulo sa gobyerno ngayon. Mukhang planado ng China ang lahat. Siraan niyo si Pangulong Marcos, tapos tsaka kami susugod. Dito nagbabala si Armed Forces Chief General Romeo Bronner. Hindi kakampi ang buong militar sa tuta ng ibang bansa. Hindi raw hahayaan ng AFP mangyari yan. We will have a divided nation. Hindi po natin dapat hayaan yun. No? Because it will allow other countries, external threats, to come in unimpeded and take control. No? Hindi ko sinasabi that they will invade, but they will take control. Ginawa ni Bronner. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa AFP, huwag kayong kakampi sa sisira sa Pilipinas. Pilipino ang protektahan nyo, huwag yung may ambisyon na sisira sa ating bayan. Dito hindi direktang tinukoy si BP Sara. Pero nanawagan kasi ang mga Duterte, di ba? Sa AFP na labanan nyo ang gobyerno at si PBBM. Pero nauna nang nanindigan ng militar na hindi nito lalabanan o papabagsakin ang presidente ng ating bansa. Kayong nalililang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Ako, ganun ang kanilang isip. Pagka maraming maingay na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba yung makipag-away dyan? Trabaho ko ba makapag-debate dyan sa mga walang kwentang bagay? Hindi. Ang trabaho ko, paggandahin ang Pilipinas. Kayo naman, may mission din kayo. Kaya, huwag ninyo, pagka medyo naguguluhan kayo, isipin lang ninyo, alalahanin ninyo, what is my mission? What is my mission? Your mission is to defend the people and the Republic of the people of the Republic of the Philippines and the state of the Republic of the Philippines. Basta't maliwanag sa pag-iisip natin, we have the same mission. I do it from the civilian end, kayo sa military, police end. Pero pareho ang mission natin. Let's keep that vision clear in our mind. And kung nadidistract tayo, siyempre maraming sigaw, maraming ingay. Pag nadidistract tayo, at sabi ko, paano na ito? Ay, madali yan sagot dyan. Ano ba mission ko? Yun ang tutuparin ko. Keep up the good work. Well done. Congratulations. Anong masasabi niyo sa buong plano talaga ng China wasakin ang ating gobyerno? Komento sa baba ng sala.